Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumunod na bahagi dito sa Surat At-Takwir, yung Inkidarun Nujum. Medyo mahaba nga yung itong tafsir nito. Kasi bawat aya, may sarili siyang, kumbaga may sarili siyang yung section, bawat aya. Kasi dito nga, inilalarawan na talaga ni Allah yung araw ng paghukom o pagkagunaw ng mundo. Kaya napakaganda yung hadith na yun. Ngayon ko lang nalaman yung hadith na yun. Yung tungkol doon sa dito, Suratul Takwir, Suratul Inshikak, at Suratul Infitar na tungkol sa mga mangyayari sa araw ng paghukom. So yung Inkidaru an-Nujum, yung ngayong pangalawang aya, di ba? Waidan nujumun kadarat, na kapag daw ang mga bituin ay inkadarat. Si inkadarat sa kahulugan na kumbaga nalaglag o kumalat. O kumbaga parang yung kasi nga mawawala, isipin natin mawawala yung gravity. Kumbaga sa halip na nakikita natin sila ngayon, di ba pag tinitingnan natin mga bituin kapag walang ulap, kita natin mga pwesto nila eh. Kinabukasan pagtingin natin, ganun pa rin yung pwesto nila. Pero sa araw ng paghukom sa pagkagunaw ng mundo, kung mawawala ng gravity, wala na, magkakalat na yun sila. Maglalaglagan, kumbaga mawawala sila sa kanilang mga orbit. Kasi may orbit din yan eh. Kasi mga galaxy, umiikot din. Umiikot. Katulad kung paano yung buwan umiikot sa mundo. Yung mundo umiikot sa araw. Yung araw umiikot din yun. Umiikot din yun sa loob ng galaxy. At yung galaxy umiikot din. Yung galaxy nga gumagalaw din yun sa paligid niya. Meron siyang iniikutan. So kung mawawala yung gravity na lang bilang halimbawa, dito sa sa atin, yung ngay Orion's Belt, yung tatlo na star na makikita mo yun diretso sila eh. Tapos dito sa atin, kung makikita mo yun, yung direction niya, yung isa sa dulo niya, papuntang kibla. Ngayon, kapag nangyari na itong inkidar ng mga nujum, ng mga bituin, mawawala sila sa ganong pwesto. Mawawala. At yun nga, wa qawluhu ta'ala, waidan nujumun kadarats, kapag ang mga bituin ay nalaglag o nagkalat. Ay intatharats, kapag ito daw ay intatharat, sa ganong kahulugan na intatharat. Halimbawa, merong aya wa idal kawakibun tatharat, nandun din ito sa Suratul Infitar. Nalaglag at nagkalat. Ibiruin nyo, yung isipin natin, nabuhay tayo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naman tayong alam sa gravity, di ba? Baka nga hindi natin alam yung marami tungkol sa mga heavenly bodies. Hindi natin alam yung bituin pala malaki. Malayo lang talaga sila kaya sila mukhang maliit. O hindi natin alam na yung araw umiikot. Kasi basta sumisikat lang siya tapos lumulubog di ba? Isipin natin nandito tayo sa panahon nila. Tapos ito sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga babasahin niya ang Quran. Tapos ito yung maririnig natin. Mamamangha talaga tayo. Paano mangyayari yun? Mawawala yung bituin. Yung lolo ko, nung buhay pa yung lolo ko, tinitingnan namin yung bituin. Yan na yun eh. Yan yung pwesto niya. Ngayon may apo na ako. Yan pa rin yung pwesto niya. Paano mawawala yan sa pwesto niya? Paano yung malalaglag o magkakalat? At 2 beses pa palang binanggit sa Quran. At least doon sa nababanggit dito. Dito sa Suratul Takwir at sa Suratul Al-Infitar. Na malalaglag at magkakalat ang mga bituin. Wa aslu al-inkidar al-insab. At ang kahulugan, kumbaga root word
ang kahulugan ng root word ng yung inkidar nga, ito yung insab. Insab sa kahulugan na kumbaga ibinuhos. Ibinuhos at kumalat. Kumbaga meron ka lalagyan, buhos mo yung laman, yun, ganun. Di ba ang bilis kumalat nun? Sisipin mo yung bituin ganung kakalat. Meron kang sisidlan, may laman na holen, di ba? Munggo, bigas, ganun. Ganun siyang kakalat. Ganun siya kakalat. Kamangha-mangha, di ba? Isipin mo, ano ba pinagsasabi ng taong to? Kung ba yung kuffar, di ba? Ano ba pinagsasabi ng taong ni? Hindi mawawala yan dyan, yan lang yan. Hindi mawawala sa pwesto niya. Pero syempre, mananampalataya, namamangha sila. Kaya mayroong isang aya, sabi ni Allah, Jibta wa yaskhurun. Ikaw namamangha sa pinapahayag sa iyo ni Allah, pero yung kuffar, nangaasar. Kumbaga, lahat na lang ng ipahayag sa iyo o kumbaga sabihin mo, minamasama nila o minamali nila. So yung insab daw, yung isa sa mga kahulugan din nito. Qala Rabi bin Anas, an Abil Aliyah, an Ubay bin Kaab, so iniulat mula kay Ubay bin Kaab, sabi niya, Qala, 6 ayats qabla yawm al-qiyamah. Meron daw 6 na tanda bago dumating ang araw ng paghuhukom. Bayyanan nas fi aswaqihim iddahaba du'us syams. Fabaynama hum kadalik idta'atharat an-nujum. Fabaynama hum kadalik idwa'aqatil jibal ala wajhil ard fataharrakat wadtarabat wakhtalatat fafaza'atil jin ilal ins wal insi ilal jin wakhtalatat ad-dawab wat-tayr wal wuhush famaju ba'duhum fi ba'd. So meron daw 6 na mga mangyayari bago mangyari ang araw ng paghukom. Ito yung mga mangyari sa pagkagunaw ng mundo. So iniulat ito mula kay Ubay bin Kaab, yung isa sa mga pangunahin sa mga sahaba sa tafsir. So habang yung mga tao daw ay nasa mga pamilihan. Kasi nga yung pagkagunaw ng mundo, mangyayari ito ng biglaan. So maaring nangyari lang nauna nang nangyayari yung mga yung mga maraming lindol, pagbiyak ng lupa, o ano pa man, pag-ulan ng bato. Pero syempre, yung tao, kumbaga, namumuhay pa rin sila ng normal. Pero yung talagang pagkawasak, hindi ito mapaghahandaan ng tao eh. Hindi katulad sa pelikula, di ba? Sa pelikula, meron pang kung ano-anong nangyayari. Kaya gagawa silang spaceship, gagawa silang kung ano-ano. Hindi ganon. Kumbaga, hindi nila asahan bigla na lang darating yung araw ng paghuhukom, magugunaw ang mundo. Kasi nga, syempre maaring na ito eh. Pagkatapos na ito ng pagsikat ng araw sa kanluran. Yung araw sisikat sa kanluran. At habang sila daw ay nasa mga palengke, pamilihan, puro kuffar na ito, yung aabutan ng mga mangyaring ito. Wala nang mananampalataya rito. Katulad ng natalakay na natin dun sa Al-Qiyamatus Sugra. Biglaan daw mawawala ang liwanag ng araw. So didilim. O kahit may kuryente yung mga tao sa panahon na yon, didilim. Tapos habang nandoon sila, so ngayon naiisip ko bigla, mawawala yung liwanag ng araw. Ibig sabihin, kung ilang araw mangyayari yon na walang liwanag ng araw, kahit araw, may kita natin yung mga bituin. So habang nandoon sila, maaaring titingnan nila yung mga bituin, biglang maglalaho yung mga bituin. Di ba? Andiyan, titingnan natin bituin, yung Orion's Belt na ikita natin, 3 star, diretsyong-diretso, tas biglang mawawala o malilipat ng pwesto, tas maglalaho. Nakano nga yun, nakakatakot talaga yun. At habang sila ay nandun sa ganung kalagayan, yung mga kabundukan daw ay mapapatag sa lupa. Magpapantay na sila. At ito na yung paghahanda para ang mundo ay maging ang sahira. At ang mundo raw ay gagalaw. At lilindol ng maraming paglindol. At kumbaga, matatakot na ng husto ang
mga tao. Ang mga jin daw, kahit ang mga jin ay tatakbo sa takot at ang mga tao ay tatakbo sa takot. Pero tatakbo sila sa isa't isa. Yung mga jin, kumbaga tatakbo papunta sa mga tao at yung mga tao tatakbo papunta sa mga jin. At yung mga hayop, pareho yung mga hayop na inaalagaan o mga hindi inaalagaan, mga ibon at iba pa. Lahat-lahat sila magkakasama-sama na. Kasi magulo na eh. Kakasama-sama na sila. At kumbaga para na silang nagiging isang alon na lamang. Famaju ba'duhum fi ba'd. Maju, ibig sabihin parang ano na sila, nagsama-sama na sila at kapag gumalaw sila, kumilos, parang ano na sila, parang alon. So ganun yung maraming tao, di ba? Pag nakita ka ng maraming tao naglalakad sabay-sabay. Nagtatawaf. Nandun ka sa malayo, di ba? Pinapanood, ito, ganyan, pinapanood mo yung mga tao, gumagalaw. Parang alon eh. Kahit sa sala, di ba? Sa sala. Di ba? Magruruko, tatayo, susujud, uupo. Parang alon eh. So hindi siya sabay-sabay kumikilos na sabay-sabay talaga. Minsan merong mahuhuli ng 1 segundo. Di ba? So parang alon din. Hindi man sabay-sabay na dumarating yung tubig kapag umaalon. So magiging parang alon sila. So ito na yung sinabi ni Allah. Ito na yung sinabi ni Allah, wa idal wuhushu hushirat. So lahat ng ito kumbaga pare-parehong mangyayari. Yung kuwirat, yung takwir ng araw, yung inkidar ng bituin, yung pagkakapatag ng bundok, at yung kasi 'di ba magkakagulo na. Yung babaeng kamelyo mapapabayaan. At ang mga wuhush, yung mga mababangis na hayop, o kahit yung iba na ring mga hayop, sila ay matitipon. Matitipon. Naalala ko bigla yung di minsan pinapakita sa pelikula. Kapag merong kaguluhan na nangyayari sa gubat, merong sunog, forest fire, so may kita natin minsan binabalita, di ba? Nagtatakbuhan yung mga hayop. Palayo. Sama-sama na sila. Nandun na yung leon, nandun na yung usa. Yung leon wala pakialam sa usa yun. Importante maligtas niya yung sarili niya. Yung usa wala na rin pakialam sa leon. Importante maligtas niya yung sarili niya. Nagtatakbuhan sila sabay-sabay palayo. Kasama doon yung maliliit na hayop, ibon. Natitipon sila na pare-parehong tumatakbo. So ito yung tinutukoy dito. Na pag nangyari yun, dito pa nga lang sa mundo. Hindi pa ako nakita personal ng ganito eh. Nakita ko lang to sa pelikula eh, mga ganun. Pagka merong halimbawa sunog sa gubat o sa balita. Yung mga hayop, tumatakbo sila magkakasama. Lumalayo, palayo dun sa apoy. At yun nga yung binalikan dito yung pang-apat na aya. Waidal isyaro uttilat, kapag ang babaeng kamelyo daw ay pinabayaan. So, ang magiging dahilan na papabayaan yung babaeng kamelyo, kasi magulo na eh. Magulo na. Yung katulad na banggit ko nung nakaraan, yung babaeng kamelyo, VIP yun, pahalagahan nila yun, kasi importanteng mga anak yun eh. VIP yun, pero hindi nila inasikaso na. Sumunod na aya, wa idal biharu sujjirat. Kapag ang mga dagat daw ay nagliyab o umapaw sa ibang mga tafsir o translation. Kasi parang dito eh, yung pagliyab ng dagat ay magdudulot na ikukulo ito. At kapag kumukulo ang isang bagay, tubig, di ba, sinaing tubig, aapaw din. So ganun siya inilarawan. Kasi ang Quran, salita ito ni Allah, pero ito ay salita na nauunawaan ng tao. Kumbaga nabivisualize ng tao. Kahit ngayong paraiso, di ba? Inilalarawan nito ni Allah sa pamagitan ng mga salita na naiintindihan ng tao. Ilog, puno. Pero yun nandun, iba talaga. Iba sa kung anumang meron dito sa mundo. Kasi nga, waidal biharo sujjirat, kapag ang mga dagat daw ay pinagliyab. Qalatil jin, nahnu na'tikum bil khabar. Bibigyan namin kayo ng balita.
Qala, fantalaku ilal bahri, faida huwa naron tataadjaj. So, binabalita ng jinn daw sa mga tao, yung tungkol doon sa dagat. At pinuntahan nila yung dagat, at ito nga ay, kumbaga, nagliliyab. Yung dagat ay nagliliyab. Qala fa baynama hum kadhalika id tasadda'atil ard sad'atan. At habang sila ay nandoon sa ganung kalagayan, yung lupa daw ay mabibiyak. Sad'atun wahidatun ilal ardis sabi'ah as-sufla wa ilas samai as-sabi'ah al-ulya. Mabibiyak daw ang lupa hanggang sa kaila-ilaliman nito na ikapitong layer, at ang langit mabibiyak sa kaiba-ibabawan nito na ikapitong layer din. So mabibiyak. Qala fa baynama hum kadhalika id ja'athum ar-rih fa amatahum. At habang nandoon sila sa kalagayan na yon, darating sa kanila ang hangin at mamamatay silang lahat. So, yung mangyayari pala, kumbaga, di ba nauna nang nabanggit, yung mga mananampalataya, hangin din yung kukuha sa kanila, di ba? Tapos itong mga matitirang mga tao, puro kuffar na. So, hangin pa rin. Hangin pa rin yung kukuha din sa kanila. Hindi kasi binanggit dito, pero napaisip kasi ako eh. O pwede rin kaya na pero kasi mawawala na yung araw dito eh. So, ibig sabihin, nauna nang sumikat yung araw sa kanluran. Alam natin, kapag sumikat ang araw sa kanluran, kuffar na lang yung aabutan nun eh. Wala na yung mga mananampalataya. So, posibleng kuffar na lang talaga ito. Itong mga tao na ito, wala nang mananampalataya. So, ganun din sila mawawala. Hangin. Magpapadala si Allah ng hangin sa kanila. So, kasama na mangyayari nito o kasunod nito, tasyirul jibal wa ta'tilul isyar wa hasyaral wuhush. So, ito karagdagang detalye doon sa mga nabanggit na mga aya. So, nga sinabi ni Allah doon sa pangatlong aya, wa idal jibalu suyirat, kapag ang kabundukan daw ay pinatag, ay zalat an amakiniha. Mawawala ito sa lugar nito. Hindi naman siya malilipat. Kumbaga, maglalaho talaga siya. Halimbawa, kanina titingnan natin doon may bundok. Tapos biglang patag na. Ganon. Patag na. Wanasafat faturikatul ard kaan o fatarakatul ard kaan safsafa. At kapag nawala itong bundok na ito, may iwan daw ang lupa na kaan safsafa. Kumbaga, pantay na lupa. Yung katulad ng nabanggit doon sa ipapang mga aya. At yun na, waidal isyaru uttilats, kala Ikrima wa Mujahid, yung kahulugan daw nito sabi ni Ikrima at Mujahid, isyarun al-ibilu. Ang isyar daw ay yung camel. At uttilats, turikats, wasibats. Uttilats sa kahulugan na kumbaga pinabayaan na lang. Pinabayaan at hindi na inalagaan. Hinayaan na lang sila na pagalagala. At sinabi ni Ubay bin Ka'ab at ni Dahak, ahammuluha, ahluha. So pinabayaan na raw ito ng mga may-ari nito. Wakala Rabi bin Khatim, lam tuhlab walam tasir, tukhalla minha arbabuha. So itong camel na ito, pinapabayaan nila na hindi na nila ito ginagatasan. Hindi na nila ito ginagatasan at hindi na nila ito man lang itinatali. Hinahayaan na talaga nila. Hinahayaan na lang nila. At sinabi rin, turikat la ra'iya laha. Iniwan at wala nang nagpapastol dito. Wal ma'na fi hada kulluhu mutakarib. At ang lahat ng sinabi na ito sa mga tafsir, pare-pareho naman halos ng kahulugan. Naiiwan ng mga camel kasi busy na yung mga tao sa pagkagunaw ng mundo. Sarili na lang nila iniisip nila. Kumbaga, paano nila ililigtas yung kanilang sarili. Hindi katulad ngayon, nasunog na yung bahay, unahing pandamputin yung aso kaysa sa anak eh.
Di ba? Pero dito, mas nakakatakot na ito. Wala na yung... Matindi na lang talaga yun kung uunahin pa niyang damputin yung aso o pusa bago niya iligtas ang kanyang sarili. Wal maqsudu anna al-ishar min al-ibil wa hiya khiyaruha wal hawamil minha allati kad wasalat fi hamliha ila syahri al-ma'ashir. Wahidatuha asyara wala yazalu dhalika ismuha hatta tada. So yung isyar daw, ito daw yung nasa mga ika-10 taon. Kasi ito yung mga taon na na pinakamagandang edad ng camel lalong-lalo na sa pagbubuntis. Kaya pala tinawag siyang isyar. Asyara, 10. Pang 10 taon niya. Na ay hindi pala pa 10 taon, pang 10 buwan. Pag 10 buwan pataas. Ibig sabihin, 10 buwan pwede na siyang Ay hindi, hindi pala 10 taon na edad. 10 buwan ng pagbubuntis pala. Kapag nandun na siya 10 buwan ng pagbubuntis, aalagaan na nila yon ng husto. Parang tao, di ba? Kapag yung babae nasa kabuwanan, tawag nga kabuwanan, di ba? So hindi na yung pwedeng papabayaan. Kasi magiging maselan na siya lalo. So tawag nila dito isyar hanggang sa ito ay manganak. Kad istagalan nasu anha wa an kafalatiha. Sa mga panahon na ito, yung kabuwanan ng camel, yung ay 10 months, abala daw ang mga tao sa pag-aalaga dito. Wal intifa'u biha ba'da ma kana argabushi fiha bima dahamahum min al-amril azim al-mufdi al-ha'il wa huwa amru yawmil qiyamati wan ikadu asbabiha wa wuku'i muqaddamatiha. So yung mga tao, normal na pinahalagahan nila yung mga camel. Halagaan nila yun, lalong-lalo na doon sa kanyang kabuwanan. At ito na ang magiging pinakamahalagang bagay para sa kanila. Kasi kapag manganak yun, baga dagdag na camel para sa kanila yun. At syempre, yung camel na buntis o camel na bagong panganak, pwede mo yung gatasan. Kaya nga yung mga ginagatasan na na baka, pala yun, tuloy-tuloy palang buntis yun. Dapat tuloy-tuloy siyang buntis. Yung ginagawa nila doon sa baka para tuloy-tuloy na, yung mga dairy farm, di ba sinasaksakan na nga lang ng aparato yun yung dede niya, may aparato na lang nakasaksak yun. Sinasaksakan na lang din nila pala yun ng similya. Hindi nakikipagtalik sa sa toro. Sinasaksakan na lang nila ng similya para palaging buntis. Kasi pag buntis, magkakagatas. Doon lang siya magkakagatas. Parang tao rin. Tao, kambing, ganon. Hindi siya hindi siya magkakagatas yung babae liban na lamang na buntis o kakapanganak pa lang. Waidal wuhushu hushirat, at yung isa pang aya, kapag ang mga mabangis na hayop daw ay tinipon, ay jumiat, kapag sila daw ay natipon. So yung katulad sinabi ni Allah, so nasa Suratul An'am verse 38. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. So walang sino mang hayop sa lupa o namang hayop sa lupa o ibon na lumilipad sa pamagitan ng dalawang pakpak nito, liban na lamang na sila ay mga nasyon na katulad ninyo na mayroong mga nasyon. So mayroong mga grupo-grupo daw yung mga hayop. At maaring kapag nangyari itong pangyayari na ito, magtitipon sila ng sama-sama na sa kabila ng pagkakaroon nila ng iba't ibang umma. Pero napaisip nguli ako ngayon, di ba yung mga hayop kinaklasify? Di ba may scientific name pa nga yung mga hayop, di ba? Yung kingdom, tapos may kung ano-ano pang pagkakahati. Sa ibaba, nandun na yung species nung hayop, family tsaka species nung hayop. Bawa yung tao, Homo sapiens, di ba? So, sabi ni Allah, meron daw iba't ibang umma. So, maaaring tinutukoy niya na dito, iba't ibang species ng mga hayop. Kasi hindi porke magkamukha yung hayop, pwede silang magkaanak, di ba? Ba, manok tsaka pato, hindi pwede magkaanak. Hindi pwede. Kasi magkaiba sila ng umma. Magkaiba sila ng uri.
Yung sabi rin ni Allah, ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. So hindi raw si Allah nagkulang sa anumang bagay sa aklat. At ang mga hayop na ito tungo sa kanilang Panginoon ay titipunin. Sa kabila ng kanilang pagiging magkakaiba-iba, titipunin sila na magkakasama waliyadbillah sa araw ng paghukom na nakakatakot nga na pangyayari. Itong mga bagay na ito, kung di natin mapag-aaralan, hindi natin malalaman at hindi natin pahalagahan, alhamdulillah. Kaya napakahalaga ng kaalaman, alhamdulillah. Sa isusunod na bahagi, yung pagkulo ng dagat. Sunod na natin ito matatalaki, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.